Imumungkahi ni Manila Representative Joel Chua, isang House Prosecutor, sa kanyang mga kasamahan na isumite ang pahayag ng University of the Philippines College of Law Faculty bilang annex o kalakip sa motion for reconsideration na ihahain ng Kamara sa Korte Suprema. Kaugnay ito ng pagdeklarang unconstitutional ng Supreme Court sa Articles of Impeachment na inihain sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanilang pahayag, ikinababahala ng UP College of Law Faculty ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Babala ng grupo, posibleng mabaliwala ang impeachment process na mahalagang kasangkapan para mapanagot ang mga pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan lalo na sa isyu ng katiwalian. Binigyang diin din ng grupo na batay sa ligang batas, ang Kamara ang may eksklusibong kapangyarihan na mag-umpisa ng impeachment process. Samantalang ang Senado naman ang may tanging kapangyarihang magsagawa ng paglilitis at magbigay ng pasya. Kaya sang-ayon ang College of Law Faculty ng UP sa pananaw ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Partikular na ang labis na judicialization umano ng proseso, gaya ng paglalatag ng mga ebidensya at pagkakaroon ng court-like procedure sa Kongreso kahit sa initiation pa lamang ng impeachment process ay makapagpapabago sa katangian ng impeachment. Naniniwala rin ng UP Law Faculty na walang pag-abuso sa diskresyon ng Kamara at sumunod lamang ito sa mga naunang desisyon ng Korte Suprema, gaya ng Francisco versus House of Representatives at Gutierrez versus Committee on Justice. Dagdag pa ng grupo, kung nais ng Korte Suprema na magtakda ng mga bagong tuntunin para sa Kamara, kailangan ng prospective application o pasulong na pagpapatupad nito at hindi ang pagpapawalang bisa sa mga naging hakbang ng Kamara sa impeachment case. Naninindigan naman si Congressman Chua, walang ginawang pag-abuso ang House of Representatives sa impeachment process. Hindi rin ipinagkait sa Vice Presidente ang karapatan nito sa due process nang i-endorso ng 1/3 ng House members ang Articles of Impeachment sa Senado. Ipinunto rin nito na ang due process sa impeachment proceedings ay hindi lamang iginagawad para sa inaakusahan, kundi maging sa mga nagrereklamo. Gayon din sa judges ng impeachment court na kailangang bigyan ng oportunidad na dinggin at ikonsidera ang ebidensya ng House of Representatives. Ilang legal experts na ang umaapela sa Korte Suprema na isaalang-alang ang naging desisyon nito. Samantalang sa August 6 naman, tatalakay ng Senado ang posibleng pinal na desisyon sa impeachment case laban kay VP Sara. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.